setting pace. Again, blue side, ang Fnatic Onyx Philippines. Falcons AP Bren naman na nagtatangka na i-extend ang ating laban, ang unang pipili ng dalawang heroes. Oo, Fnatic Onyx Philippines again now at a match point. Nakakatawa makita na binaban na nila yung Matilda right now, but then a respect ban for that Luyi. And finally, makikita na natin gumamit ng ibang hero si Kirk. Ayan na nga, at the Edith stolen away this time around. Ang Suyu ay mapupunta na naman sa kamay ni King Kong. Nakita na natin ang kanyang Suyu gameplay nung game number 1 na naging napakabilis para sa dalawang kupunan na to. Next 2 picks para sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Pwede tayo makakita ng mga pangtunaw naman sa Gatot at pati na rin dito sa Edith. So, Arlot, baka i-secure na ng Fnatic Onyx yung Cho ni Brusco just so that hindi na siya mag-ban out pagpasok ng second phase. Ayun na, But agad. an early Bayan tricks. So para meron na agad the Pikachu hero. So this time around, it's gonna be FNOP on the Vexana. So early Vexana, I guess. Pero siguro yun yung pang-counter nila dun sa Gatot and the Edith. Oh, ito ata yung Vexana na lalapag agad ng glowing wand. Yung pang-irita lang talaga na kapag nandyan ang Eternal Guard ay eternal ka ding nasusunog sa glowing wand. Tapos kada hampas ng Eternal Guard, nare-reset yung glowing one. Oh, nakakainis at ayoko makita yan sa aking rank game. Kaya MPL community, huwag niyong gagawin. Oo. Huwag niyo susundan si Fiona. Huwag niyo susundan. Super Prince. Ako ginagawa ko yun bilang Laguna main tuloy. Oy, taga Laguna ako. Oy, Laguna Vexana. number 11, Oh, tama? sis! Yes. Galing. Number 11, Vexana. Yes. Yes. Ako number 1 pa lang ako ng barangay. Yeah. Papapunta pa ng 67 Las Piñas ata ako. Mga nagre-reveal na ng mga bahay pero Faramis pick ang pinili ng Falcons AP Bren. Kanina continuously, hindi naman pipili yung Cho kasi binan. Akala ko kasi Faramis yung binan dun sa second phase ng Wow. Oh, magkabuhok naman sila nung long hair pa si Cho. Pero, oo nga naman. By the way, if gano'n na po katanda si Chantel sa MLBB, naabutan pa po niya yung long hair si Cho. Sabi ko nga, anong itsura na? Hindi ko alam yun. Pero Yun yung meron siya nakatali eh. Parehas pa sila ng Book Negosyon. May time na Eh, gano'n. hindi niya nag-aalam. Siyempre, para matapos na. Binagkit natin edit ha. So, maninibago muna tayo. Nasa side muna siya ng F-Cup. So, every time na ginagamit dito na Flap Easy, higher ang chance. So, 50-50 if ever na kay Ogwen. Pero, oo nga, it can interchange kasi flex pa yung dalawang heroes. Parang mas gugustuhin ko nga this time around na kay Flap TZ ito mapunta dahil ngayon na may Faramis ka, you would like more damage dito sa Edith na to dahil magiging secondary carry ang Edith. The moment na pumasok ng mid to the late game, sabayan mo ng Faramis yan. I'd like to believe na ito na yung magandang pick para sa XP lane kasi meron ka na rin namang Gatot Kacha. Oo. Maganda na yung pagkakapili na yung Terizla or Khalid. Yan. Yun yung nasa isip ko, Terizla or Khalid. For Kirk, para lang maipit ng mga heroes considering na wala na yung Gatot, wala na yung Cho, wala na yung Edith na we all know Kirk has been very wonderful in using these kinds of heroes. But then for Falcons AP Bren, jungler and gold laner na lang ang mga natitira. Pwede silang mag-lane kung gusto nilang mag-lane. Wow, medyo ito yung masasabi natin na baka medyo kabahan in terms of the jungle speed. The Nolan is still available na kadalasang tinatapat sa Suyo ngayon dahil nga mabilis mag-clear. The Julian medyo nagtataka nga ako hindi na napapansin sa seryeng ito. Samantalang dati parang ito yung Automatic, no? Nolan Julian. automatic Jolan. Jolan eh. Oh, Julian. Jolan. Kasi grabe daw yung... sige. Okay, pwede ring Nolian. Nolian. Oh, Bakit nalito eh? na lang talaga. Oh, sige. XP and Rome. Grok, I think, again, is something that they could use. Open pa din naman yung TIG. So, gusto nilang gamitin Ayan yung na. TIG. Nung sinabi bang open pa si Tig, narinig ka agad, pinili na agad. So, masisi din para na. dito sa FNOP. Nilabas na si Lord Kirk. Kasi si Lord JM, ano din. Si Lord Kirk Kasi na yung sa 7 times na yata yun, apat. lima o apat kay Lord JM. Pero maganda to, no? When you look at the CC, at least during the laning phase ay okay. Pero ayan na nga, katawang Julian na si Kyle Casey. But then, I think the only, concern I have for Falcons AP Bren, medyo magic overload sila. Parang magre-rely lang sila kay Super Marker for that physical damage. Kasi even the Gatot Kacha is magic-based. So, definitely, kailangan nating makitang mag-snowball at magkaroon ng enough items si Super Marco para ma-pull off nila yung lineup to. Probably for Protect 1, yung gagawin dito ng side ng Falcons AP Bren. Again, another history in the making if ever para dito sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Match point para sa kanila. Ilalaban ba to ng side ng Falcons AP Bren dahil kailangan nilang kabigin ang momentum. Ano nga ba talaga ang magiging storya ng ating serye? Sino ang magwawagi? Casters, pasok!
Sa pagpasok natin sa game number 3, isa na lang ang kinakailangan ng Fnatic Onyx Philippines para selyuhan ang kanilang grand final spot and eventually maging representative sa M6. Kabang-abang kung sino nga ba at ano ang mga magaganap sa mga susunod na tagpo ng laban na ito. Again, Fnatic Onyx Philippines, isang hakbang na lang, isang game na lang, masiselyuhan na kagad nila at kumbaga yung itinerary nila Okay. doon sa Malaysia ay kailangan na nilang isit. May mga nagsusulat-sulat na ng mga pwedeng puntahan. Ano ba masarap na pagkain dyan? Yung mga ganun-ganun, di ba? Wait lang. Para Oh. magiging pagkain natin dito, mga members dito ng Phantom Safety Blend. Gusto rin CPU, nila. aray ko po din na normal hits lang. Oh. Makakatagos din doon sa mga pader at makakaligtas kahit ng mga hits. Kung uling hakbang na lang ang kailangan ng Fnatic Onyx Philippines, unang hakbang naman para dito sa game number 3 ang kailangan ng Falcon Safety Bren. May pag-asa pa rin naman sila dito na kahit pa paano makahabol, Ay! pero mahahabol pala ICFU! Nagulat sila dun sa damage pero nakabawi din naman. At ang kagandahan dito ay jungler ang napatumba ng Phantom Safety Blend. Meron din yung pokes from Kyle TZ. Level 3 na siya dito. Kompleto na yung kanyang mga enhanced skills. Pero ayaw siyang tantalan ni Super Prince at ni Brusco. Grabe talaga yung dalawang to. The post 4 and post 5 ng Fnatic Onyx Philippines. Pero para sa Falcon Safety Bren, mas maganda yung nagiging starting up nila dito, especially sa nangyaring pick-off onto King Kong. Mas nararamdaman natin yung mas hindi takot na version. Ando ng attack. Super Prince makakaligtas pa nga ba? Hindi lang tumama yung concussive blast. Pero si King Kong ay nandito na. Hinahabol siya. Naku po, dito ni Kirk. At nakakuha siya ng kill doon. Hindi na umabot din si Pew para iligtas dahil nga naman level 3 lang siya. Yo. Ang magiging sagot dito ng Fnatic Onyx Philippines. Pero on the other hand naman, it's going to be the gold standard setting yet again ang title. Pero dito, yung titulo na makakuha ng pag-ong Okay, ay nagiging magulo. Yung Vengeance nagamit din ha. Makakaligtas ba din si Kirk? Level 4 siya. Sakto rin Umaba! lamang yung Eternal Guard. Habang Netherwell naman. Ang sasagutin ulit yung ngayon. Nagamit na rin yung Revitalize. Pero si Kyle TZ nakuha na ka ng isa. Ngayon na-pop na rin dito ni Flap TZ yung kanyang ultimate. Pero nakakuha din si Ogan ng isa. Dun sa may right mid push. Habang yung pag-ong ay tinutuloy pa rin dito ng kupunan ng Falcon Safety Blend. Ang malaya nila ito makuha. Hindi lang basta sumasabay, humihigit pa onto aggressive note dito ang Falcon CP Bren. Gusto rin nila na eventually makapag-set, makapagsulat-sulat ng kanilang mga itinerary. They want to be eventually, again, to be a representative sa darating na M6. Pero ngayon, ito muna yung kailangan nilang kaharapin. Eyes on your opponent. And right now, yung mga challenges along the way na kanilang kinaharap, na kukuha nila yung lesson at ngayon, nakukuha nila kung paano nila gawin at gamitin yon. Gusto kong balikan yung sinasabi dito ni Antianara kanina no, na sobrang na-overload ng magic damage ng Falcon Safety Blend. Yung kanilang lineup. May good thing yun, may bad thing yun. No? Una, yung good thing dyan kasi hindi naman agad nagbubuo ng mga magical defensive item. Normally, no, yung mga heroes. No? Pero yun yung kailangang samantalahin ng Falcon Safety Blend. Remember, pag nakakuha ng maagang snowball ang isang Julia, napakahirap pigilan. And tama ka doon, you have the pros and cons. At isa sa pros doon especially is makukuha mo yung early game. You have that instant burst, you have that instant damage that you want. Kaso nga lang instantly ay sasagutan ang dito ang patapatang King Kong ng Cal TC. Naka-sword out itong si Kyle. Buti na lang nandun din si Flap TZ for the follow-up. At si King Kong naman ngayon. Kumbaga, ito para sa akin lang to. Personal na pananaw ko lang to. Sa lahat ng nakita ko na nagsuyo, parang siya yung pinakamalupit no? So far, no? So Ngayong far, pangatlo. oo. Kasi nga ngayong playoffs pa lang natin nakita na ginagamit ng Suyu. And nakita rin natin kung paano niya nagagamit onto their advantage. Nakita natin kung paano yung mga clutch hold niya, tap and hold for the Suyu. Habang for Falcon CP Pre naman, going back to their home roots naman. Nakita naman natin kung paano yung nagiging kalakasan nila. Early phase of the game, ang pinakakailangan nila ma-take hold na hindi mabitawan. Kasi yun yung nakakapitalize sa Fnatic Onyx Philippines once na you let your guards down. Kaya ngayon, guards up. Andito na nga lang din ready ang kanila mga ultimates. At yung ultimate turtle ngayon ay buhay na rin naman. Okay, ikalawang pagong. Nauna na dito ang mga bees. Ngayon naman ay tumama din yung flicker. Kasama pa nga yung mga combo dito ni Black TZ. Nagamit yung vengeance mula kay Kirk. Habang si Bruno ay nakaabante na nga rin lang. Ngayon may ibig si Black TZ sa apat na members. Pero papalayain siya dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ngayon mapupunta sa poder ng mga Sonics yung pagong. Hahatakit tuloy pabalik dito ni Kyle TZ. Ngayon sinulubog na ni Super Prince at Tikera. At na rin yung implosion. Ikaw nakakuha ng pagong na yun. Tumama din yung ultimate mula dito kay Super Marco. At si Ogen ay namatay. Ito yung sinasabi natin kanina, the patience for Fnatic Onyx Philippines is so high na nakita mo kung paano yung nagiging posisyon ni Super Prince. Kahit si Kelre, hindi siya agad nagpapakita. More on pag chepi-chepi muna yung ginagawa na doon, probe around sa mga members ng Falcon City Bren. Pero ito, yung ultimate weapon din nila. Napahawak nila muli kay Super Marco yung Moskov. And the thing here is that Fnatic Onyx Philippines has the same idea
pabayaan mo muna dun sa may top lane si Marco, but make sure na meron tayong exchange na magagawa sa may bandang baba. Yun naman ang maganda no, kapag meron kang Moscow. Kasi kapag nagkaroon ng 5v5 team fight at umi-split po siyang isang Moscow, any moment ay pwede siyang pumunta. Kaya lang ang prerequisite doon, kailangan tumama yung Spear of Destruction niya para makateleport siya doon sa anino na naiiwan noon. Okay, grabe naman yung prerequisite. Di ba? Parang nag-aaral lang. Pero ngayon pinag-aaralan din kasi natin kung paano nga ba yung step by step. Kasi bago ka mag-major, di ba, nakikita natin, marami ka munang kailangan Mga ng mga minor minor subjects. na pagdaanan. Pero for now, it's a major situation for Falcon City, friend. Kasi they need a win to extend, prolong this matchup. Habang for Fnatic Onyx Philippines, they only need one more win to be our M6 representative. Pero ngayon, on the bottom side, yun na naman yung magiging answer ng Falcon City, friend. Focus tayo on to getting objective, pero focus on to kill plus an objective yung ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines. Grabe, naliliyan kasi din nila no, yung kagandahan ng kanilang lineup ng mga crowd control. At ito yung inaabuso ng paulit-ulit ng Fnatic Onyx Philippines. Kung papansinin natin, iba rin yung rotation nila eh. Minsan iniiwan nila si King Kong dun sa mga lanes. Tapos yung tatlo umiikot, yung apat umiikot. At hinahayaan nila si King Kong na mag-farm na mag-farm. Ngayon, Hinahayaan tumama din yung si Pat mula dito kay Super Marco. At matagumpay din na mababasag ng Fnatic Onyx yung Torre dun sa itaas. Gusto ko na notice mo doon si King Kong, magaling kasi siya mag-improvise. Nakikita natin na kahit iwan mo siya mag-isa, but as long as you give him the space and form that he needs, pag kailangan mo naman siya, darating siya. Yeah. And ito, continuously naman, magiging advantage ng Falcon Safety Bren. Yung burst, yung pagmamadali onto taking down this turtle, ang na ngayon mapapasakamay din naman nila Kyle Easy. But meanwhile, yung pagsasama-sama nila ngayon, ang isa sa key nila to survive, especially may mga clutch netherram silang pwedeng gawin. Ito yung kailangan din nila tutukan, maagang pagpuro kay King Kong. Okay, ngayon umabol dun si Super Marco pero kasi dalawa yung dash ni King Kong eh. Alam niya na makakaligtas siya at some point doon sa naging habulan na yun. Ngayon naman, big rotation for Fnatic Onyx Philippines din sa may bottom lane. Pero pipigilan muna nila. Nakita nila na available yung purple buff pero ito na naman yung 1v1. Grabe, no? Malaali may battle ang ating nakita dito. Aagawin na yung purple buff at magiging successful yun mula sa Falcon Sami Bren. At nakita naman natin ngayon kung paano pumapalag, hindi lang basta palag. Nagmamaniobro, nag-aggressive no talaga ang Falcon City Brand. 4-4 yung kill score. Pantay man sa ating mga matawan to the numbers, pero hindi napapantay ngayon ay may kalamangan pa rin isa pagdating sa third destroyed ang Fnatic Onyx Philippines. They still have the advantage, most especially well protected pa rin dito si Gold Standard na si Kelra, na nakapag-set na naman ng another title under his belt. Pero ngayon for Falcon City Bren, nakapag-set naman sila ng multiple standards, ng multiple titles, pero sa ngayon, kailangan mo na mag-set ng game momentum on their side. Okay, Retribution ay ginamit pero mabilis lang nalalayo itong si Kirk. Ito yung kagandahan kapag nakasisi ka na XP lane. Ang lakas mong micro kasi nung hero na yan. Ang hirap pabulin, ang bilis ng takbo. Tapos ang dami pa niyang way para sabihin natin na ma-micro ka. Yung mga damage niya na continuous, hindi mo mapapansin sa una yan eh. Naka-vengeance pa kasi siya. Yun So pa. just imagine kung siya yung tatargetan mo. Might be an option, pero the best option right now is to capitalize on to trying to take down King Kong or Kelra. Super Prince, kahit pa paano pwede rin. Kaso remember, naka-flicker and Eternal Cartong naka-ready. Para sa Falcon City Bren naman ngayon, they have that one-time big time ready then here for Ogwen's Avatar of the Guardian. At pwede sila mag-double down dito with Flappies is Edith. Pero sino nga ba ma-edit out mo nila dito dahil buhay na rin ang paunang Lord for game number 3. Okay, nasa gitna, nasa may gilid. Itong si Kyle TC nag-aabang ng pagkakataon na baka mamaya may mapadalaw nga dun sa may bandang Baka may gitna. sumilip eh. Baka may sumilip lang talaga. Ngayon, nagpo-flow lamang ng wave doon sa top lane. Itong si Kelra. Actually, slow push lang niya. Yeah. Para nga naman makita niya kung may mag-react mula sa kumuna ng mga Yeah, and for the Beast right now, their strength in numbers, kaya more on 5 talaga lagi. Ang pumupuro dito, hindi nila masyado pinapabukod si Super Marco. They need all the damage that they can give. Pero yung sneak of damage, grabe na! Yung in-inflict! Sinimula na nga kagad. Dapat yung Guardian, wala pero tinamaan doon. Kaya lang, andito yung Netherrealm. Naigtas sa mga members dito ng Falcon Safety Bren. Isa-isa pero si Kyle TC. King Kong! Kaya lang walang makakaligtas kay King Kong. Nasipat din itong si King Kong. Nakabawi ang Falcon Safety Bren. Walang nakakuha ng Lord. Pero tatlo ang tumumba mula sa Sonics. Tatlo para sa isa. At ngayon for Falcon CP Bren, okay nga lang din yun. Napitas pa niya Ay, jungler ay, nila. ay! Pero mukhang si Super Marco ngayon ay nagiinit na nga lang din. Nakita natin na mas na-activate siya. And katulad nga ng sinabi ko, they need all the damage that they can give. And this is the time na nakita natin na mas nagkaroon din
ng instinct na mas sumama na lang si Super Marco. And looking at the Infinix instant replay, sobrang ganda rin ng posisyon and the way na nakapitalize sila yung timing ng Netherrealm. Naku, speaking of timing, sakto lang yung yun timing lang. ni Kelra sa pagbitaw ng mga mesas na yung Lord! si Ogwen. Ito ata magkakataon ni Flosion sa dalawa na huli din ng Flosion pero magkakataon din ng Falcon si Pinoy nakabawi din. Ano yung mga May King Kong! si King Kong sa likod, winashing-washing lang itong si Piu. At ngayon, para sa Fnatic Onyx Philippines, nakuha man ng Falcon CP Bren yung Lord sa kamay ni Few kanina. Pero yung mga ganitong klaseng mga commercial, washing, diba? Pa-slicing and dicing dito ni King Kong. Yun yung mga kailangan nilang tingnan. Eyes on your opponent always, especially dito kay King Kong. Ngayon, mabilis pa rin naman matutunaw itong Lord na kuha ng Falcon CP Bren. Pero sa ngayon, nakikita rin naman natin kung paano nila pinipilit na i-convert to into something greater. At ngayon, yung something greater na yun is makakuha eventually ng mid lane turret here laban sa Super Family. Bilis na clear wave kasi talaga. Imagine mo yung Vincents lang wala dito kay Kelra. Ito na Sumusunod. naman yung anime battle 1v1 Kyle DC versus King Kong. Atras muna dito itong si King Kong kasi nga naman alam niya na meron ng reinforcements mula dito sa Falcons AP Brent. Ayun, tuloy-tuloy lang si Super Makmak. Ito na nga ba yung pagkakataon ni Makmak na gawin yung mga most of things niya. Pero ngayon may gagawin din. Na plano dito ang Falcons AP Brent. Tumba ang jungler from Fnatic Onyx Philippines at unti-unti na rin tumutumba lahat ng mga tore nila. At ngayon, hindi nila binibitawan yung momentum na hawak nila. Almost 3K gold in for Falcon CP Bren. Nakakabasag sila pa unti-unti na simutang outside and inner turrets. Maganda yung timing ng Eternal Guard. Pero mas maganda yung timing ng pagkabasag dito ng base turret sa may bandang baba ng Fnatic Onyx Philippines. Grabe, parang napapikit ka lang eh. No? Pag dilat mo, ubus na kagad yung mga tore. Eh dapat, hindi ka pwede mamalikmata, hindi ka pwede mapuwing. All eyes onto this battle. Kasi ngayon ay pinapahirapan ng Falcon CP Bren ng Fnatic Onyx Philippines. Not leaving them any space to think at all. Kasi 4 on sila talaga yung nakakakuha ng mas magandang trade. And especially yung mga play ngayon nila Ogwen and Few is more like it. Diba? For game number 2. Well, kung titingnan natin, sobrang confident na rin kasi ni Super Marco. 3-0 ni Juan, nagiging bulletproof muli siya dito. At ngayon na may available na rin siyang Wind of Nature, added survivability para sa kanya. Masasabi ko na kaya niya makipagsabayan even kay King Kong, even kay Kelra. Yeah. Kahit mga espada at mga bala, kaya niyang saluhin dito. We could expect more from the bulletproof Super Marco. But remember, we have the gold standard here for Fnatic Onyx Philippines. Still standing at a 3-0-3 by the way. Oo nga, Hindi pa no? siya nakakawakan. And so far for Falcon CP Bren, he's one of the most, sabihin natin, #1 sa listahan. Hindi sa noisy, pero sa listahan ng hit list nila na kailangan nilang patumbahin. Hawak pa rin nila yung lead. But looking at the bigger picture pagdating sa mga overall team fights natin, nakakasabay naman ang Fnatic Onyx Philippines. Mas nadadal lang tayo pagdating sa pagiging, sabihin natin, aggressive ng Flaptizi. The way that he sacrifices himself just so ma-ensure na makakuha ng bigger trade dito ang Falcon CP Bren. Ito ang ginagawang backshot dito ni Flaptizi. Ngayon, bibitawan muna ng mga bees. Itong Lord na ito, at Super Marco. Pakulan? Todo sipat-sipat lamang siya dito. Poprotektahan niya yung gitna. Si Kirk, kalahati na rin yung buhay. Medyo mababa ang confidence level niya dito. Ganun din naman si Flaptizi. Nararamdaman yung damage mula doon sa Lord. Yung mga ikot-ikot na yun. Pero mas sumatapang ngayon ng Fnatic Onyx Philippines knowing na na-broke na medyo maaga yung 10K. Netherrealm. May ilang segundo silang advantage dito na pwede pumuro ng isang Ay! Pero yung Lord! Si King Kong ang nakakuha. Fnatic Onyx Philippines. At Implosion! Pero gamit na yung Fury by Super Marco. Nakakabihit lang. At yung Abbott of the Guardian. Hindi tumama yung si Magic Spear of Destruction. Habang si Flaptizi narito na rin. At makakakuha ng kill. Ito naman sa may bandang. Kita kasi may nangyayari rin kaganapan na gamit tayo ng Hinabol! crown. At si Ogun ay mamamatay. Flaptizi na dito even few. Ayaw Nakabante pawin! lamang din talaga. Super Prince will go down sa kamay ni Super Makmak. Yung dalawang super, nag-1v1. Pero ngayon, Super Marco will stand strong. 5-0-2 for Moskov. Dalawa pa naman ang matitira para dumepensa. May kababaan ng mga dead timers. Aabot dito ang Super Family. Pero para sa Falcons AP Bren, yun yung mga super setups na talagang inaasahan natin na pwede makapagpabaliktad ng laro into their favor. Minamadali nila to. Pwede pa nilang mabasag. Si Kirk? Si Kyle DC para masakit yung damage mula dito Tinatak! sa Fnatic Onyx Philippines. Nahatak si Kirk. May sunog. Pagpagin mo, pre. Pagpagin mo. Pero nandun yung si Bat. Spear of Destruction para linisin si Kirk. A monster kill here for Super Marco. Ngayon ginaganahan, mas na-activate na yung killer instincts dito. Wow. Para sa mga beasts, they want to soar high. Mas gusto nilang lumipad.
at makuha muli ang isa pang titulo under their belt. Pero sa ngayon, ito muna yung kailangan nilang kaharapin. Mata muna dito sa kanilang kalaban. Susugod, sabay-sabay, 5-5 ang gusto nilang maging bakbakan. Hawak pa rin ng Falcon Savvy Bren ang kalamangan. Ang bilis ng clear break talaga ng Fnatic Onyx. Pero nakita mo yung mga patagos jutsu doon ni Super Marco. Mga dalawang hampas lang. Bumaba na agad yung buhay dito ni Super Prince. Pero in terms of damage, siya pa rin talaga nangunguna eh. Si Super Prince kaso nga lang nahiwalay siya rin kanina. Sobrang laking bagay. Yes, you can deliver this much damage. Pero what about your position? Nalalagay ka sa alanganin, hindi masyado nakakapitalize dito. Yung much needed damage na maibabato mo sana pabalik sa Falcon Safety Bren. Meanwhile, sobrang na-maximize sila yung prowess na meron si Owen. Sabihin na natin, soaking up most of the damage na binabato dito Fnatic on the Philippines. And he is the one person na hindi mo sana gusto na ibuhos lahat. Pero nabubuhos sa kanya, which leaves other members of the Beast sobrang viable, sobrang libre to go for the free hits. Para sa akin, ang Falcon Savvy Bren, sobrang nagagamit din nila yung mga purifies na meron sila dito. Doon sa mga rightest target sana ng Fnatic Onyx Philippines, no? Si Few at itong si Super Marco. May mga crucial moments doon, di ba? Tumama yung setup ni Brusco, nakatakas with the purify itong si Super Marco, even si Few. Pero para sa akin kasi yung Fnatic Onyx Philippines, hindi dapat sila mag-ready. sabayan! Gamit na rin. Okay, Kagad, pag-flicker! yung Wind of Nature, dapat to the Guardian. Dito naman dito si Ken Right. Pagkakataon. Sumalubog! Sakto rin yung flicker. And this time, si Kyle Easy nandito na NetherRealm. Nasakto na rin. Dito yung implosion. Ngayon, tuloy-tuloy lang si Super Marco. Wait na sibat. Ngayon ay tutumba na rin. Pop yung imo niya. Ngayon si Brusco yung atras. Pero hindi nila mapipigilan na pagtumba ni Brusco dito. 40 seconds and counting. Tatlo pa rin. Tatlo na lang ang natitira para sa Fnatic Onyx Philippines. Yung buo, kala mo yun yung highlight, hindi pa pala. Falcon Savvy Bren ngayon. Nakuha na naman lang nila yung groove. Nakuha nila yung momentum at ngayon, they're never let it go. At ngayon, para sa Fnatic Onyx Philippines, unti-unti na silang umaatras. Nararamdaman na nila ngayon yung aggressiveness ng Falcon Savvy Bren. Kahit yung ganong klase ng mga pa-spear of destruction ni Super Marco, mas kailangan mong bantayan. All eyes are on him right now. They don't want to let go. Nagmamadaling bumasag pa ng base rating sa may bandang gitna. Sabi kasi ng Falcon Savvy Bren, kanina pa kayo nagmamadali. Kami naman na magmamadali ngayon, 18-minute mark. At ang Falcon Savvy Bren ngayon ay may hawak na malaking lead. Medyo matagal na panahon na nakita natin na umabot ng ganitong kalaki ang halamangan sa mga kalaban ng Fnatic Onyx Philippines. Yeah. At nagsisigawan na nga ang mga bees. Ang sigaw ng mga Sonics is defense, habang for Falcon Savvy Bren naman is more on the offense. Ito na nga ba magiging push nila to finally secure a point here onto the upper bracket finals. May Lord na mamarcha sa may bandang baba. Simot na lahat ng base turret. Nakaready na ang mga ultimates. 5-5! May explosion, economic na kagad nila dito kay Black TC pero nagamit na rin yung NetherRealm habang free hit lamang. Itong si Super Macmac, Black TC ay buhay pa rin. Pokes from Super Prince. Andito pa yung 6 man of the year. Kasama pa nila Owen. Papapasok 40% yung buhay nila. Pero pumasok si Kyle TC. Apat of the Guardian. Dalawa na uli doon. Si Piwa yung matras. Buhay pa rin si Super Macmac. Elray nakakuha ng isa doon yung Spear of Destruction. Gugumama sila. Ang magiging call dito ng Phantom Savior atras. Pero mamamatay si King Kong. Namatay doon sa hampas ng Lord. Kaya ba nila? Ang daming minions. Kaya ba nila protektahan yung kanilang Crystal? At ang sagot ay oo. Sabay-sabay! At nakayanan pa rin ng Fnatic Onyx Philippines na dumepensa sa pagkakataon na yon. What a game. Huwag niyong Ito- kakalimutan na huminga! Wow. Huwag niyong kakalimutan na huminga! Ito yung laban na inaantay natin. Ito yung laban na talagang makapigil hininga. Okay. Ito yung laban na hindi mo mapipredikta. At ngayon, 1 minuto ang aantayin ng Falcon Savvy Bren at Fnatic Onyx Philippines para sa pinakamalaking objective na pwede nilang kunin, kundi yung Lord. Grabing depensa para sa Fnatic Onyx Philippines. So kung sakaling maulit yun, parang mas lalo magdo-double down yung hirap. Most especially kanina sobrang angat, pabor ang macro movement sa mga minion wave dito para sa Falcon Savvy Bren. At hindi lang yan, nakadepensa man sila for now, pero hindi pa rin sila basta-basta makapag-overextend dito sa mapa. Sobrang compromise kahit sarili ng jungle, hindi sila masyado makapag-spread out at makasabihin natin makapwesto laban sa Falcon Savvy Bren. Alam kasi nila na any moment ay pwedeng may mapatumba. No? Lalo na doon sa presensya ni Owen, presensya ni Black TC, yung mga crucial na flicker earth shooter niya. At alam mo naman, normally kapag meron kang edit, kapag wala
walang flicker yan, hindi mo na magpapakita eh. Oo. Pero pag available yung flicker, alam mo, natatalo niyan with that Earth Shotter. Itaga mo sa bato eh. Taga mo na. Oo, kahit isulat mo man, sa papel man yan. Pero sa ngayon, hindi to basta-basta sa papel lang isusulat. Naisusulat na to sa tadhana ng Fnatic, Onyx Philippines at Falcon Saving Bren dito sa upper bracket finals. Isang panalo ang kailangan ng Fnatic, Onyx Philippines, habang sa Falcon Saving Bren, yung isang panalo nila might be the start of something new, the start of something great, greater than ever na nga ba ang kanilang magiging opensa. Okay, alam nila, Super Marco nandun sa may bandang itaas. Pero i-atras muna ng Fnatic Onyx Philippines. Kasi nga naman minamatyagan nila, nasaan na ba si Super Macmac? Nasaan na ba si Super Marco? Parang may nawawala. May something eh. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4. Apat. Nasaan yung pang-5? Yun nga, nakita nila dun sa top lane actually na nag-clear. Pero ngayon ay pagkakataon na ng Falcon Safety Bren na ituloy ito. Kirk, Op. umabot. Masakit. Malati kagad yung pwede din ni Few. And this time ay medyo atras muna si Kirk. Si Few ay Ayan nakakalib din. Nandun yung flick. Ay! At si Kiko ang nakakuha ng Lord. Ngayon naman, Abel to Guardian. Sino kanya mawulit? Santo din yung winter crown. Atras muna sila. Yung Potion Black ay Brusco. Free hit na naman si Nagmamadali, Macmac. nagmamadali. At nagmamadali. Ang Falcon Safety Bren sa may bandang gitna. Nagamit na rin yung Eternal Guard. Super Marco na ako ng kill. Kailangan mo tumakbo. Kailangan mo matras. Di Kyle TC dito. Habang ang Falcon Safety Bren ready nang bumasag. Okay. Ready nang lumaban. Pero sabi ng Fnatic Onyx, hindi kami basta-basta papayag. They won't go down without a fight. Fnatic, Onyx Philippines, stealing of the lore from the hands of Falcon CP Bren. Pero may isa rin kasing nabawas sa kanila at yun na si Brusco. Mabilis pa rin namang matutunaw, madedepensa ito ng Falcon CP Bren. Pero for them, nakita natin somewhat na kukompromise yung ganitong klase ng mga pagpasok! Okay, dahil sabay na pop yung immortality dito sabay gamit ng Winter Crown. Sa likuran, si Kyle TC ay nakakuha na rin sabay Winter Crown mula kay Ogwen. Napakabibilis na makakamay ng mga bata dito. Grabe naman! Hindi natin alam kung ano nga ba yung mga susunod na pangyayari, pero sa ngayon, ang alam natin, Falcon CP Bren, ay grabe na yung mga sagot. Pag namatay ka sa sitwasyon na to, ay medyo matagal-tagal lang yung pag-aantay. Pero matagal din kasing nagantay ang Falcon CP Bren. Kung matatanda natin, since regular season, gusto talaga nila magkaroon ng panalo. Pero sa ngayon, mamarcha kumpletong 5-3 ang dedepensa sa Fnatic Onyx Philippines. 3v5, ang dami nilang minions dito. Pero ang sakit ng mga pokes mula din ko kay Kera. Ngayon, si Flap TC, sumugod na nga rin. Di pa minul kanyang figure dito, pero nandun yung ultimate mula kay Flap TC. Face lock na daw ang tinatawa ni Kyle TC, pero layo na kayo ng Venus. At magtatagumpay. Falcon City Bren. Falcon CP Bren finally securing their first point dito sa upper bracket finals. Grabe, hindi ako mapakali dito sa inuupuan ko. Kung ano na naging pwesto ko, nakatayo, nakatagilid. Lahat-lahat na pati yung mga audience natin dito eh. Pero lahat na naging pwesto, lahat na naging play, hihimayin sa atin yan. Kasama ang ating mga tropa sa Infinix Game Tambayan. Ngayon naman, ang nagse-celebrate ay ang mga bees. Hindi ko na alam. Hindi ko na